meron pang isang balita patungkol, 'di ba? Meron silang demolition job kay Cheese Escudero, na sinabi ni Cheese Escudero yung mga congressman nang may gawa. O pakinggan natin kung according to an election lawyer, kasi tarantado rin talaga tong COMELEC eh. Ngayon lang sila mag-iimbestiga nung nakita sila ng butas kay Cheese Escudero. Pero according to Makalintal, which is an election lawyer, lusot daw si Cheese Escudero dyan. Pakinggan natin kung bakit. Hot water si SP Cheese Escudero dahil sa pagtanggap ng campaign donation sa kaibigan niyang kontratista. Pero tila malulusutan daw ito ng senador. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Maaring matanggal sa posisyon at hindi na makahawak pa ng anumang katungkulan sa gobyerno si SP Cheese Escudero. Yan ay kung mapatunayan ng COMELEC na tumanggap nga siya ng donasyon mula sa kontratista ng gobyerno para sa kanyang kandidatura noong 2022. Sa panayam ng programang Parekoy ng Abante, sinabi ng election lawyer na si Romulo Makalintal na maaring magsagawa ng motu proprio investigation ng COMELEC base sa hawak nilang mga dokumentong isinumite ni Escudero. Pero paalala ni Makalintal, hindi ito insigidang matatanggal sa pwesto. Kasi magsasampa ka siyempre ng criminal case laban sa kanila. Yan ay dadaan yan sa fiscal's office o kaya sa ombudsman. Then pupunta yan sa regional trial court. Kung yan ay election offense case, pupunta yan sa regional trial court. Kung makonvict man doon, ano man, pupunta pa yan ng Court of Appeals. Ano mangyari, pupunta pa yan ng Supreme Court. Kaya hindi... So narinig nyo. O sabi, kung okay lang naman daw mag-donate, lalo na kung nag-donate siya as a private person. Oo, hindi naman niya sinabi nung siya ay nag-donate na pera ito ng kumpanya. Hindi naman donated by Jollibee. Hindi naman ganun. Donated by the person. Nagkataon lang na yung person na yun contractor. Oo. So doon ngayon magkakaroon ng gray area o magkakaroon ngayon ng labanan doon whether saan sila. Halimbawa si Makalintal o kaya si Jollibee bilang kumpanya nag-donate siya o yun, tapos sinabi na bawal mag-donate sa mga fast food chain. Bawal mag-donate sa sa eleksyon. O yun, ma-disqualify siya kasi si Jollibee nag-donate eh. Pero kung si Jollibee nagtanggal ng mascot tapos nag-out na siya, tapos nag-donate siya, personal na pera niya yun, tama? Kung personal na pera niya yun, wala dapat issue doon. That's yun yung pinakamababaw na sinasabi nito ni Makalintal na maintindihan natin lahat. Hindi mo pwedeng asahan na ngayon antimano. Ay naku, matatanggal na si ganito, si ganun. Hindi mo pwede. Kasi mahaba po ang proseso natin. Pero nilinaw ni Makalintal, posibleng makalusot si Escudero kapag mapatunayan niya na ang donasyon ng kanyang kaibigan at kababayang si Lawrence Lubiano ay bilang isang pribadong individual at kung sariling pera at hindi ng kumpanya ang donasyon niya. Kasi ang nakalagay dyan ay mga persons or entities doing business with the government. Ang tanong, si Lubiano ba is a person doing business with the government? Siya ba ang gumagawa? Siya ba ang may kontrata sa pamahalaan? O ang kontrata ay kontrata ng... So titingnan natin kung ano yung ginamit niyang pera. Ginamit ba niyang pera yung pera ng korporasyon o hindi o sarili niyang pera ang ginamit niya? So yung mga bagay na yun ang kapag-aaralan dyan. Kaya ang pinakamabilisan niyang proseso ay ang desisyon ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Dahil nasa kamay ng mayority. Si Risa Ontiveros nga nun, di ba? Ay tumanggap ng pera galing doon sa smuggler. Tatandaan niyo yung hiniring na smuggler nun? Umamin yung smuggler na nag-fund siya ng kampanya ni Risa Ontiveros. Smuggler yun yung gambling lord naman. Gambling lord from Pampanga. Itago na lang natin siya sa pangalang Boy Sabong. Hindi ba? Isa din daw yan sa mga campaign funders ni BBM. Diya. Marami pang iba. Ngayon ang tanong,
Yung pera bang pinang-donate nila galing sa kasamaan? Oh, 'di ba? Yun ang pag-uusapan. Yun yung dapat na pag-usapan, galing ba sa masama o galing sa mabuti. Dito kay Cheese ganun din, galing ba sa kumpanya o galing dun sa tao? As an individual, oh, 'di ba? Yan ang mga Pinoy kung sino ang mga mananalo o matatalo at makakabalik o hindi na sa alinmang elected position sa gobyerno. Ang mangyayari niyan, taong bayan ngayon sa darating na halalan ang makakakilala. Yun, so siraan nyo ng siraan si Cheese. Kailangan siraan si Cheese para hindi na siya iboto ng taong bayan. Ganun lang yun. Sa mga uri ng mga kandidato natin, sa mga lumabas na mga pangyayari, and those similarly situated na kandidato, ay dapat pag-aralang mabuti ng taong bayan. Maaaring hindi matanggal ngayon, pero sa susunod na halalan, pwede silang matanggal sa pamamagitan ng So ngayon, yan yung anggulo na sinisilip ng COMELEC kay Cheese Escudero. Kaya nga alam mo talaga na itong COMELEC, para sa akin, hindi to confirm, pero para sa akin, aso talaga to ng Congress at ng administrasyon. Kita mo naman, binanatan na ng presidente si Cheese. Diba? Binanatan na ng presidente si Cheese. Sinabihan na ni presidente si Cheese na gusto nilang palitan ng Supreme Court. Cheese, huwag kang papayag. Kaganyan-ganyanin ka ng presidenteng walang diploma. Tayo na, ikaw abogado ka, galing-galing mo, pumalag ka. Nakatakot mo dyan kay Bongbong. Tayo na. Wala mang alam yan. Nilampaso na nga ni Cayetano yan sa debate. Ikaw pa kaya you're equally as intelligent as Cayetano. So, Senate, huwag kayong papayag. Binubuli-buli kayo ng presidente. Wala siyang karapatan na sabihan ang Senado ng ganyan. At dahil doon sa ginawa ni Bongbong na panghihiya sa Senado, doon sa kanyang sa Malacanang, humanda siya. Babawi mga yan, maniwala kayo. Babawi mga yan. Kasi ikaw presidente ka, alam mo yung mga senador, parang presidente feeling ng mga yan kasi binoboto yan ng buong Pilipinas National yung mga yan. So, humanda ka. So, dito, sa ginawa ni Bongbong na yun, nung nakita ko na binastos niya si Cheese Escudero, sabi ko, magkakaroon na talaga to ng krisis. Oo, nagkakagulo na si Torre at saka si Remulla. Nagkagulo na rin sa NBI, umalis na NBI, tapos sa Senado, binastos ng presidente yung buong Senado. So talagang makikita mo na the House of Marcos is slowly crumbling down. Di ba? So, magkita-kita tayo ulit. Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipinas.